CR lang ako. Chaotic at the same time na ma-manage ko naman po kasi di nag-overthink naman po ako pero gano'n po kasi ako, eh. I tend to overthink na sa mga bagay-bagay lalo na 'pag nagko-choreo po ako, ganyan. So, parang nag-o-overthink po ako do'n. For example, sa choreo po, gano'n po kasi na nadadala ko siya. So, ngayon po, parang ang chaotic lang nung utak ko kasi hindi ko alam kung ano yung gusto ko talaga. Parang ang nararamdaman ko nun parang ano, um, free po ako. As in, medyo cliche po siya pakinggan and, medyo parang given na siya. Pero yun po kasi talaga yung nararamdaman ko na masaya ako gano'n, eh. Masaya po yung feeling ko kapag sumasayaw. As in, iba yung nabibigay niyang lakas and at the same time, feeling sa akin. Kasi alam alam kong gumagalaw lahat ng parte sa katawan ko, eh. And hindi lahat ng tao capable gawin yun. So, at the same time, masaya ako and parang iniisip ko na lang, yung ibang tao nga, hindi kaya gawin yung ginagawa ko. So, bale po yung June, yun po yung parang concert ng A-Team, yung dati ko pong, dance team din. Tapos sa July naman po, which is yung ano naman, yung first one. Nag-concert po yung first one, yung 0641. Tapos yung August naman po, nag-concert naman po yung Autonomicas. So, napansin ko dun na, grabe 3 months na pala akong dire-diretsong sumasayaw, tapos concert pa. Pero never ko na-feel yung pagod. Yun, parang nung time na yun, yung buong 3 month na concert na yun, sobrang saya ko lang po. Kasi, wala, parang iba po talaga eh. So, pag tumitingin po ako sa paligid ko, parang, minsan, meron po yung June, yung sa A-Team, naiiyak po ako nun kasi, parang sabi ko, grabe, kailan ko na ulit to mararanasan kasi wala namang kasiguraduhan po, lalo na po sa line of work namin sa first one. Siyempre, P-pop idol po. Um, and yung schedule, very unpredictable din. So, nung time na yun, parang ano na po ako, reminisce po ba? Parang nag-reminisce na agad ako na, grabe, kailan kaya ito mauulit-ulit, ganyan. As in, ewan ko kung may naka-video sa akin and I hope wala. Kasi nung time na yun, sa gilid ng stage, nung mismong day, hanggulgul po ako ng hanggulgul. Mas more on masaya po, mas tears of joy po yung naramdaman ko nun. Kasi nandun din po yung mentor ko, simula nung grade 4 ako, kasama ko siya hanggang ngayon. Tsaka yung coach po namin, ganyan, na parang magulang na rin po yung trato ko po sa kanila, ganyan. December 2023 po ata yun. Actually, opo, 2023. Na nagpo-post naman po ako about dun, na parang injured ako. Pero as much as possible po, hindi ko po sinasabi kung ano kasi at the same time ayoko din po silang mag-worry ng sobra, ganyan. Kasi gusto ko rin pong um, as much as possible, hangga't kaya ko pong i-handle ng sarili or di naman sarili, parang may mga friends naman yun yung first one. Hangga't kaya ko pong i-handle, hindi ko po siya ipo-post in public. Pero nung time na po yun, medyo nahirapan po ako kasi nakuha ko po siya sa isang event. Nakalimutan ko po kung anong event yun. Tapos wala kaming warm-up, wala kaming stretch. Pero nagsi-stretch on our own naman po kami. Hindi lang siguro yung proper na stretching and warm-up po. Eh, may mga times po na yung yung ulo ko sobrang nag-overextend, nag-over yung basta yung ikot po ng ulo, as in OA po gano'n. So, may isang move po na nag-trigger po. Tapos ayun, after po nun, sumakit ta's nawala po. Actually nawala po, eh. So, naging kampante po ako. Tapos nung, mga ilang weeks po ulit,
Um, Pagkagising ko lang po, yun lang po yung nag-trigger. Pagkagising ko po, sumakit agad, as in dito po. Tas wala na, parang hanggang ngayon dala-dala ko siya, pero that time sobrang lala po nung papunta po nung concert. December po yun, buong December na yun. Ay, buong November ata. Basta ganun po. Buong November po. Ano po ako, injured po ako nun. As in, hirap na hirap po ako um, itaas yung kanang kamay ko kasi nga po may naipit na ugat. Tapos yung um, index finger ko po dito sa right hand ko po, manhid. As in, mararamdaman ko po, ramdam ko po yung parang yung veins ko dito, yung trail ng ano, ng hindi siya pain eh. Mas more on parang numbness eh. Yun po, ramdam ko po dito. Tapos at the same time, masakit po dito sa may inner traps. Habang nagte-training po kami sa concert, nagte-therapy ako. Bago po kami mag-training, lagi po ako nagpapaalam muna, magte-therapy kasi kailangan po talaga kasi parang baka mas lumala pa po. Ngayon po, wala naman na, pero from time to time, dumadating siya. Tapos naging reminder na siya, katulad po sinabi ko kanina, naging reminder na po siya na kapag mali po yung posture ko or mali yung parang head placement ko, ba masyadong mataas or masyadong nakakuba po ako, para siya nag-a-alarm. Bigla po siya, yung mga ganun, lumamanid po, ganun. So, naging reminder na rin siya na parang, oh, tama mo yung posture mo, ganyan, dapat ganito. Dapat hindi masyadong straight, hindi rin masyadong slouch, yung relax ka lang dapat. Yun po yung, tsaka pagdating po sa sayaw, may ingat na rin po ako. Meron pong time, actually maraming times na burnout po talaga ako to the point na yung yung gusto kong gawin, ayoko nang gawin, which is yung pagsasayaw po. Ganun. As in, ayoko na. Tamad na ako, ganyan. Parang ganun na po ako eh. Nandun na po ako sa point na ayoko na ituloy, ayoko na sumayaw, ayoko na kumanta. Ayun na talaga. Parang gusto ko na lang magtrabaho ng ibang, mag-work ng ibang, sa ibang field, ganyan. As in, nandun na po ako sa point na yun. Pero at the same time, yun nga po, sinabi ko din po ito nung parang Warner event po namin na niligtas po ako ng sayo. Ilang beses po ako niligtas ng sayo kasi ginawa ko lang po, parang umattend lang po ako sa isang class. Sumayaw lang po ulit ako. Siguro kailangan ko lang din po that time na lumabas dun sa circle na yun para minor setback, major comeback, parang ganun po yung nangyari. Lumabas lang po ako dun sa circle na yun para kumuha ng onting lakas para at least hindi ko madama yung mga tao na nasa loob dun sa circle na yun. Pero at the same time, dahil nga po nakipag-usap ako sa mga friends ko, ganyan, mga dancer friends or kung sino man, parang inopen lang nila yung puso't isip ko na, di ba kailangan mo lang gawin tong bagay na to ulit para at least, para ma-refresh po, parang gano'n, ma-refresh yung feeling, ma-recall mo kung bakit mo siya ginagawa at the first place, kung bakit mo gusto to, para kanino mo to ginagawa, para sa sarili mo ba, para sa mga tao na sa paligid mo. Kaya, yun po, doon po ako napaka-question na, dahil mo nga, no? Parang, kailangan ko po ng sampal, yun, sampal sa mukha na, sampal ng katotohanan, yun po yung kailangan ko that time. Sobrang tagal na po nila na-accept. Kasi yung magulang ko naman po, very supportive naman po. Never naman po sila naging against. Sa una lang po na sa dance, kasi nga po hindi po sila sanay sa akin na medyo may sacrifices nga po. Kasi nga, um, una po doon, hindi po ako nakasama sa ibang occasion, family occasions, ganyan. Sorry po. Sa mga family occasions, late po ako nakakauwi, ganyan. Minsan di na po ako nakakauwi kasi late na po natatapos yung training. Mahirap na po bumiyahe kapag sobrang late. Nag-iisang anak lang din po ako. So, hindi po malabo na mag-worry po sila sa akin ng sobra. Ako po talaga, gusto ko po talagang maging financially stable po talaga.
Ayun po yung realistically speaking lang po, yun po talaga yung pinakagusto ko pong mangyari. Kasi gusto ko pong mabigyan yung magulang ko po kahit papaano ng maayos na buhay, na makapagtayo man lang ng bahay, ganyan. Tapos alam niyo po yun, parang wala na po silang poproblemahin, ganyan. So mahirap po kasi, wala po akong katulong eh. Alam niyo po yun, parang hindi po ako makapag-ipon kasi nilalaan ko din sa kanila and at the same time nilalaan ko din sa sarili ko. Kasi as much as possible, parang gusto ko pong, parang pangarap ko po is maging financially stable po talaga. Kaya ngayon po medyo ano po ako, nagbe-venture po ako sa ibang bagay para at least kahit papaano mapakain ko man lang yung sarili ko na masarap na pag... Alam niyo po yung yung palabas na Rewind nila Ding Dong, ganyan. Parang sobrang nag-breakdown po ako nun kasi nung time na po na yun, bago ko po mapanood yung Rewind, parang naiyak ako. Parang bago ko po mapanood yung Rewind, yung yun nga, dahil nga po mahirap yung sitwasyon po namin, yung mama ko po, parang nagsasabi siya ng ng isang, ng, parang may sinabi siya sa akin na, yun po, nung time na yun, hindi po ako makapagbigay ng pera. Tapos sabi niya sa akin na, huwag ka mag-alala kapag nawala naman na ako. Wala ka nang iisipin. Ganun po talaga. So, sabi ko, sabi ko po nun, medyo nagalit po ako nun at the same time, ano tawag dito? Nagalit po ako dun sa sinabi niya, pero hindi po sa kanya. Pero don't get me wrong po, yung mama ko po sobrang bait po. Tapos yung pinanood ko po yung Rewind, parang dun ko napagtanto na grabe, parang parang sinacrifice ni Ding Dong yung sarili niya para sa anak niya, para magkaroon ng magandang buhay. So, doon ko po napasok yung sarili ko na, pag ba nawala parang inisip ko po siya bigla na parang, pag ba nawala yung magulang ko, gaganda ba yung buhay ko? Ganun. Gaganda ba yung buhay ko kapag nawala yung magulang ko? Hindi na ba ako mahihirapan? Nagsorry naman po yung mama ko, yung magulang ko po na, sorry na sabi ko ganyan. Sabi ko okay lang, basta huwag mo nang ulitin kasi ginagawa ko naman lahat para sa inyo eh. Hindi naman po ma-pride, parang ego na rin as a guy na hindi ako makapag-provide sa family, ganun po. Parang ang pinaka-ayoko po mabalikan na is yung time na wala kami makain, ganun po talaga level. Yung greatest fear ko po talaga is yung mawala yung magulang ko, yun po talaga. Tsaka um, mawala yung sayaw. Kasi parang isa rin po kasi sa purpose kung bakit ako sumasayaw. Kasi nga, uh, dahil para ma-fulfill ko yung promises ko sa parents ko. Kasi yun po yung bread and butter ko, yung sayaw po talaga eh. Hindi naman po ako malalagay dito sa sitwasyon na yun, kundi dahil marunong ako sumayaw eh. Feeling ko po, yung greatest fear ko po talaga is yung mawala yung magulang ko. Kasi parang feeling ko po mawawalan po ako ng purpose. Parang sabi nga nila, parang may nakita po akong picture na lagi ko po siyang nakikita and matagal ko na po din siya nakikita. Yung parang nasa minahan siya, tapos kung kailan siya tumigil, tsaka doon merong ginto or diamond na naghihintay sa kanya. So, laging siya naging reminder sa akin na pag tumigil ba ako ngayon, gaganda ba yung, parang magsasucceed ba kami? Paano kung konti na lang? Paano kung mali mo, itong kanta na to, yun na yun. Mali mo. Parang gano'n po, kinakausap ko po yung sarili ko na parang mayroon pong good versus evil po na nangyayari sa utak ko na baka ito na yan, ganyan, ganyan. So,
tutuloy ko pa rin po. Tsaka wala po akong parang rason para mag-quit kasi hangga't kaya ko pa po, hangga't gumagalaw yung katawan ko, hangga't lakad ako na maayos, tumatakbo ako maayos, nakapag-gym po ako na maayos, wala akong nararamdaman. As much as possible, gagawin ko lahat para, yun nga po, katulad po ng sinabi ko, hindi lahat ng tao capable yung ginagawa namin kasi nga, yung iba hindi nabiyayaan, pero ginagawa nila yung best nila para makatulong, para hindi maging burden. So, paano pa po kaya tayong kumpleto lahat? So, malaking inspirasyon din po sa akin kapag, yun, lalo na po ngayon, yung recent na nangyari yung Paralympics po. Yung mga disabled na nakakapag takbo pa kahit bulag. Parang, ayun po, nakaka-inspire po na, grabe, nakatakbo sila, ganyan, kahit na kulang yung isang sense nila. So, sino ako para magreklamo po? Ganun po yung sa utak ko po. Ayun. Masaya ako kapag kasama sila, yung first one. Pero yung happiest ko, siguro kapag mag-isa ako. Hello po, ako po si Max and gusto ko lang po sabihin na um, mahirap talaga yung buhay. Um, Hindi talaga may iwasan na mag-isip ng mga bagay-bagay. Hindi rin may iwasan na mapanghinaan ng loob. Pero laging mo lang tatandaan kung ano man yung ginagawa mo, do it with a purpose. Parang hanapin mo yung kung ano yung intention mo. Intentions mo dun sa ginagawa mo. Para saan mo ba 'to ginagawa? Parang recent nga lang po, parang gusto ko lang din ibigay sa inyo 'to. Recent ko lang din natutunan. Parang attention is where your eyes focus and intention is where your heart is focused. So, parang hanapin mo lang yung purpose mo. Gawin mo lang kung ano yung nakapagpasaya sa'yo. And in God's will, di mo alam na nandun ka na sa pinaroroonan mo. So, yun lang po. Laban lang po. And sa fans mo namin, sa 4-1, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kahit ilang beses na namin ito sinasabi sa inyo, pero ito talaga yung totoo na mahal namin kayo. I hope na okay kayo araw-araw. Medyo mahirap, pero may choice ka. May choice ka maging masaya. May choice ka din maging malungkot. And pwede mong piliin yun araw-araw na maging masaya. And pwede mo rin naman piliin maging malungkot, pero nasa sayo na yan. So, laban lang. And yan, maraming salamat po sa lahat ng mga tao na sumusuporta po sa amin. Yun po. Mahal na mahal po namin kayo.